Okay, good morning everyone. Good morning, teacher. Now our topic for this morning is all about guys of Curriculum design models. Okay. Natin tulog ang curriculum model muna siya ang subject-centered design. Learner-centered design and problem-solving. Problem-centered design. Okay, subject-centered design is a curriculum that focuses on the content of the curriculum. Usually siya is nag-focus siya sa curriculum, sa content kung sa subject. Subject rin siya atong ipaniligay, subject-centered design. Wala siya ka, particular is ang nagtuntuhan ng subject-centered design. Muna siya si Henry Morrison and William Harris. Okay. Unsa siya? Nag-type ang subject-centered design, muna siya ang subject design, discipline design, correlation design, broad field design, or interdisciplinary. Can you read subject design? Subject design. According to the advocate, subject design has an advantage because it is easy to deliver. Textbooks are written and support instructional materials are commercially available. Teachers are familiar with the format because they were also educated using the design. Okay, ang sample ng subject design is textbook mo ni siya ang mga modules sa textbook mo. Diba, familiar sila sa mga teacher because mo nila ang ipang sundan para mo sa mga estudyante. One mo siya, ang focus niya is the content niya. Content sa subject. Kung saan mo sa subject. Ang focus ang subject, centered science sa content. Now, let's proceed to discipline design. Discipline design. Discipline design focuses on academic discipline. Discipline refers to specific knowledge learned through a method the scholar used to study a specific content of their fields. So, kanyang discipline design is para na din sa mga college. Hindi siya pwede sa mga elementary o sa high school. Kaya, for example, kita, as a student, kung saan ang nasa curriculum nato, di ba is related of teaching? Di ba? Muna siya actual is related to teaching. Suppose kaya niyang agronomy. Kung saan mo sa agronomy, di ba? Related na po siya o sa mga agronomy o sa mga sa talong. Muna siya ang discipline design. Hindi siya pwede sa elementary o high school. O nila sa college. Now, let's proceed to correlation design. Correlated design means separate subject design in order to reduce fragmentation. Subjects are related to one another and still maintain the identity of the subject. Okay, ang sample sa correlation design is nag-link. Usa ka subject ang nag-link. Kaya ng math. Ang di ba ang math na-link mo siya sa, pwede siya ma-link sa science. Di ba? O ang ang English, kung siya, pwede po siya ang English, ma-link po siya sa social studies. Di ba magaling ang mga subjects? Pagkantay mo na? Yes, teacher. Now, let's proceed the broad field design or interdisciplinary. Broad field design interdisciplinary. This design was made to cure the compartmentalization of the separate subject and integrate the concepts that are related to each other. So, ang example ko dahil ko ang broad field design is kaban isa ka subject. Example, chop-chop, di siya. Or, kanang umbrella na lang kung maingon niya. Di ba, isa ko, ang science. Wala siya na-focus sa science or siya. Dagan siya mga na branches niya. Kung saan natin. Di ba, kapano na? Yes, teacher. Opo, teacher. Okay, now let's proceed to number 2, learner-centered design. Learner-centered design. Learner is the center of the educative process. So, kani siya, sa learner-centered design is na-focus mo din siya sa estudyante na. So, kung ang subject is na-focus siya sa subject, kani siya ang learner-centered design is na-focus siya sa estudyante na din siya. Ang subject niya siya, kani siya, estudyante na din niya focus. So, namin siya ang right. Muna siya ang number 1 sa Child-centered design.
This curriculum design is anchored on the needs and interests of the child. So mo din siya kani siya unsa jud ang nagtutong sa unsa jud ang needs sa estudyante. Example niya unsa jud ang example niya is as a teacher kabulong ka. Ikaw mismo mag-imo sa imong way para matuluan siya. So diri mo number 2. Experience-centered design. It believes that the interests and needs of learners cannot be pre-planned. Instead, experiences of the learners become the starting point of the curriculum, thus the school environment is left open and free. So, dili ko siya sa experience-centered design. Hindi lang siya istorya lang. It more on siya, hindi mo siya activity. Diba? Limang teacher, activity para may balaan yung nila. So, Humanistic design. The key influence in this curriculum design are Abraham Maslow and Carl Rogers. Maslow theory of self-actualization, while Carl Rogers believed that a person can enhance self-directed learning by providing self-understanding. So, kani po siya is, yung humanistic design is nag-focus siya is more on pangutana siya. Mag-provide mo siya suggestions sa mga estudyante. Example mo dahil ako. Teacher, kamo gipahingot mo og lesson plan. So, karang yung lesson plan, kaya rin mo sa isa ka semana. Mga yung suggestion. So, isa yung estudyante ko, mahimo ba yung sa semana? Teacher, dinamo, example din. Teacher, kaya na mo sa kasemana. Pero na po yung teacher, pwede niyo siya sa bulan. Ano ba? Ang siya suggestion sa estudyante before siya mag-implement. Now, let's proceed to problem-centered design. Problem-centered design. Problem-centered design draw on social problem, needs, interests, and abilities of the learners. So, dito sa problem-centered design, isang focus ko dyan sa problem sa social problem. Focus siya sa social problem. Ako siya is life situation design and reward design. Life situation design. Pressing immediate problems. O kana dito, unsa di ba example niya is present with ba unsa mga problema karong mga kanila. Muna siya ang life situation design. Ang first situation design unsa tong mga problema sa everyday living. Kana dito example, problema nimo kanang magsakay ka sa problema nimo, kung ayan ang everyday life na to, muna siya ang fourth design.